Medalyon na merong tatlong muka. Isabay pa dito ang panggagambala ng tikbalang. Sa kwento na ito mga kabayan, handa ka bang ialay? Handa ka bang isakripisyo ang buhay ng iyong kaibigan kapalit ng isang medalyon? O hindi kaya naman, handa ka bang isakripisyo ang sarili mong buhay upang mabuhay ang mga matalik mong kaibigan? Tungayan natin ang kwento ni Rico, Irene at Rafa. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Irene. Taong 1992, probinsya ng Quezon. JD. Isang lugar na sa unang tingin ay may tuturing na paraiso. Ngunit ang katotohanan ay nagtatago ito ng panganib na hindi inaasahan ng kahit sino man. Sa tahimik na kagubatan ng probinsya ng Quezon, ang mga puno ay nagtataasan. Ang lupa, nababalutan ng gumagapang na ugat, makakapal na damo at saganang halaman sa paligid. Ang mga dahon sa itaas ng mga puno ay malalaki, malulusog at matingkad ang kulay. Tila palaging sariwa, parang hindi nalalanta. Ang tirik ng araw ay halos hindi madama dahil sa kapal ng lilim. Ang sikat ng araw, dahan-dahang sumisiksik sa pagitan ng mga sanga. Tila mga mata na sumisilip mula sa itaas. Ang hangin ay malamig, presko, at may dalang amoy ng basang lupa. Kahoy at amoy ng buhay. Kaso nga lang, kasabay nito ang amoy ng isang babala na hindi maipaliwanag. Sa unang tingin, kahanga-hanga ang tanawin. Isang anyo na likas sa ganda, ngunit mapanlinlang. Habang tumatagal, mapapansin ng kahit na sinong dumaraan sa lugar ang isang nakakapagtakang katotohanan, ang kawalan ng buhay. Walang tao, walang bakas, walang mga hayop, walang pugad sa mga sanga o kalusko sa damuhan at paligid. Bagamat paminsan-minsan may iilang huni ng mga ibon sa malayo, ni isa, hindi kailanman nanatili. Para bang may hangganan na hindi nila kayang lampasan. Parang may nakikita silang babala na hindi basta-basta makikita ng normal na tao. Ang katahimikan ng lugar ay hindi katahimikan na nagbibigay ng ginhawa, kundi katahimikang mabigat, nagbabadya ng panganib. Tila may nilalang na nagmamatsyag, nagbabantay, nag-aantay ng sino mang magkakamali ng yapak sa lugar na ito. Miko, sigurado ka bang tamang daan to? Baka naman naliligaw na tayo ha? Hindi ka lang nagsasalita dyan. Wika ni Irene, bit-bit ang mabigat na gamit. Oo, siguro. Pero tignan mo, batay dito sa mapa, dito tayo dapat eh. Tama naman. Tugon ni Miko habang ipinapakita ang mapa sa mga kasamahan. Nanginginig na ang boses sa uhaw. Oo nga, pero parang kanina pa kasi tayo pabalik-balik eh. Di ba yung sanga na yun? Kanina ko pa nakita yun eh. Paikot-ikot lang tayo sa iisang daan. Wika ni Rafa. Tinuro niya ang isang sanga habang pinupunasan ang pawis sa noo. Dahil mukhang tama naman ang sinusundan nilang mapa, kahit nag-aalangan, nagpatuloy na lamang sila sa paglalakbay. Nagpatuloy sa paglalakbay ang tatlong magkakaibigan. Pagod, uhaw at gutom. Tiniis nila ang lahat ng bagay na ito, lalo na't ito na ang huling bakasyon na magkakasama sila. Bagamat matalik na magkakaibigan pa rin, hindi talaga maiiwasan na magbabago ang landas na tatahakin ng mga tao
kahit gaano pa kalapit sa isa't isa. Kaya kahit anong mangyari, gusto nilang masulit ang huling pagkakataon. Si Irene, nakakuha ng magandang trabaho sa ibang bansa. Kaya naman hindi nito alam kung kailan siya muling makakauwi. Si Miko naman, nakakuha ng magandang oportunidad sa syudad. Nagkaroon ng sariling negosyo at kailangan niya ng manatili doon upang bantayan ang paglago ng kanyang pinagpaguran. Habang si Rafa naman, sa probinsya mananatili. Nais man niyang sumama sa mga kaibigan, kailangan niyang manatili sa tahanan upang bantayan ang inang may malubhang karamdaman. Sandali nga lang, pwedeng magpahinga muna tayo dito. Hingal na talaga ako eh. Tignan niyo yung mukha ko, grabe na yung tagaktak ng pawis oh. Tama si Rafa. Kailangan siguro natin magpahinga. Kumain tayo sandali at magpatuloy na lang sa paglalakbay mamaya. Mas mabilis tayo makakapaglakad kapag nakakain at nakapagpahinga para hindi din tayo maabutan ng dilim sa daan. Sumang-ayon si Miko at binaba nila ang gamit. Naglabas sila ng kaunting kagamitan. Nakasampay naman ang iba kung sakaling may hindi inaasahang hayop ang sumalakay sa lugar. Nagsimula sila ng apoy upang magpakulo ng malinis na tubig. Kumain sandali, nagkwentuhan, at nang matapos ang pahinga ay nagligpit muli. Nagmamadaling makalis bago pa tuluyang dumilim ang lugar. Teka. Oh, bakit Miko? Parang kanina pa dapat tayo nakaabot sa ilog eh. Hindi naman sobrang layo nito eh. Tahimik lamang si Irene. Mas sumigpit ang hawak sa mga bitbit na gamit. Tila hindi alam kung anong gagawin. Kung meron man maaasahan sa direksyon sa kanilang tatlo, ito ay si Miko. Bata pa lamang sila at nasa kalye pa noon. Si Miko ang tila tumatayong kuya sa kanilang tatlo. Responsable, maaasahan at matalino. Kailanman hindi ito gagawa ng ikakapahamak ng kahit sino. Kaya naman labis na nakakapagtaka na maligaw sila. Hindi kaya, alam kong hindi kayo naniniwala sa mga kwentong probinsya pero sa tingin ko, baka may tikbalang na nanliligaw sa atin. Tara, balik na rin natin yung mga damit natin. Ay nako, pasensya na Rafa ha. Hindi ko mapigilan ng tawa. Ikaw naman oh. Saglit ka lang dito sa probinsya. Biglang naniwala ka na sa sabi-sabi ng matatanda. Mula pagkabata pa lang eh, sabay-sabay tayong lumaki sa kalye. Iba ang paniniwala natin noon. Ang tunay nating kalaban ay mga tao at ang mundo. Hindi mga nilalang na hindi naman totoo. Wala naman sigurong mawawala kung gagawin natin, di ba? Kung di man totoo, buti sinubukan natin. Paano kung totoo? Di ba? Di ba, Irene? Napahawak sa damit ang dalaga. Tinakpan ito. Hoy, ano ka ba? Hindi ako magubad sa harapan nyo, no? Tignan mo Rafa. Akala tuloy ni Irene may binabala ka sa kanya. Kadiri ka naman. Hoy, Irene, kung ano man yung iniisip mo, hindi ako ganyan, no? Saka wala akong gusto sa'yo, magkamukha nga lang tayo eh. Eto naman kung magsalita hindi na mabiro. O siya, sige na. Siguro, wala tayong ibang magagawa kung hindi maganda na dito. Hindi tayo pwedeng maglakbay sa dilim. Baka lalo tayong mapano. Tama ka, mas delikado. Halika na Rafa. Mamaya mo na isipin yung tikbalang na yan. Tulungan mo ako mag-ayos dito ng tutulugan. Kinagabihan, unang beses nilang narinig ang bulong sa gitna ng katahimikan. Hindi malinaw kung saan nagmula. Sa hangin ba o sa mismong isipan ni Miko? Kung pipiliin mo ang sarili mo, mamamatay ka. Ano yun? Narinig nyo? Ang ano? Parang may nagsalita eh. Parang malapit sa tenga ko. Wala naman kaming narinig. Hoy,
Huwag kang ganyan, gabing-gabi na. Nananakot ka pa. Hindi ako nagbibiro, seryoso ko. May narinig talaga ako eh. Pero hayaan mo na nga, siguro guni-guni lang dahil sa pagod. Kinabukasan nagpatuloy sila sa paglalakbay. Biglang tumahimik ang tatlo. Pinagbasdang mabuti ang paligid sa bawat direksyon. Mga halaman, damo, at batong halos magkakamuka. Paulit-ulit lang ang daanan. Ngunit alam nila na tila may presensya sa paligid na hindi nila nakikita. Alam kong nararamdaman nyo ang nararamdaman ko. Kaya kayo biglang natahimik. Tumango lamang si Rafa at Irene, tila natatakot na gumawa ng ingay. Naramdaman nila na may mga matang nakatingin. Parang may sumusunod sa likuran. Hindi nila makita-kita. Merong kaluskos, pero wala namang ibang dumaraan. Walang hayop o kahit insekto man lang. Miko, tignan mo. Wika ni Irene habang maigpit ang pagkakakapit sa braso nito, sabay turo sa kanyang anino. Ano bang? Natigilan siya sa pagsasalita. Ang anino ng tatlo ay mahaba, nasa maling direksyon, taliwas sa dapat kinaroroonan nila. Biglang tumindig ang mga balahibo hanggang sa biglang bumagsak ang unang patak ng ulan. Ngunit hindi lamang tubig ang tumatama sa kanilang balat, kundi putik. Maliit na tipak ng putik, mga ngipin at buto. Kasama na rin ang malilit na insekto na tila hinukay pa mula sa lupa. Doon na sila tumakbo. Ang hindi nila alam, ang bawat hakbang nila palayo ay hakbang papasok sa loob ng isang bitag na matagal nang nag-aantay ng kaluluwa. Sa gitna ng kanilang pagkakagulo, bukod sa lumambot at dumulas na ang lupa, biglang natisod si Irene. Isang maling hakbang, isang sigaw, isang pagbagsak na tila sinadya mismo ng lupa. Irene! Bumalik ang dalawang kalalakihan upang tulungan ang kaibigan. Ngunit si Irene, tila hinila ng lupa pababa. Pagulong-gulong ito, tumatama sa mga sanga, bato, hanggang sa binalot na ito ng putik. Dumapa din ang dalawang binata upang pilit tulungan ang dalaga bago pa ito tuluyang mapinsala. Hindi pa rin tumitigil ang buhos ng ulan. Sumasabay pa ang malakas na hangin at paminsang-minsang kidlat. Sa isang iglap tila dumilim ang paligid. Naging gabi kagad. At nang matapos ang kaguluhan, doon na nila ito nakita. Sa pagitan ng mga nagbuhol-buhol na ugat ng isang dambuhalang puno, mga ligaw na damo at lumot, doon nakatayo ang isang lumang dambana. Ngunit ito, tila hindi itinayo ng isang tao, parang isinuka ito ng kagubatan. Gawa ito sa bato at kahoy naman ang katawan. Kinaina ng lumot at amag, ngunit malinaw pa rin ang mga nakaukit na simbolo, para bang mga sinauna. Mga hugis na hindi mapangalanan, mga bilog na may kasamang buntot, mga linyang kumikilos sa iba't ibang direksyon. Bagamat sa panahong ito ay humina na ang ulan, ang hangin naman sa paligid ng dambana ay mas lumabig at sa gitna ng dambana, may nakasabit na medalyon. Ang hugis nito ay parang may tatlong muka. Kumikislap ang ilaw. Tila nasa loob nagbumula ang liwanag. Ang tatlong muka, parang tatlong buhay na magkakaduktong. Ngunit sa pinakagitna nito ay may bitak. Isang basag na linya na parang pilit tinahi ng tadhana. Ngunit kahit anong gawin, hindi na muli pang magiging buo. Dali-dali nilang tinulungan si Irene na tumayo. Ngunit hindi pa man sila nakakabangon. May tumawa sa paligid. Hindi ito guni-guni. Hindi ito nasa utak lamang nila.
Isang tawang mabagal, malalim, at tila may hindi magandang balak. Mula sa likod ng dambana, sa mismong anino na hindi tinatamaan ng liwanag, may umangat na anyo. Nauna ang mga paa. Hindi nito nilalakad ang lupa. Lumulutang ito ng isang dangkal mula sa ibabaw, na para bang tinatanggihan nito ang mundo ng tao. Sumunod ang katawan, anyo ng isang lalaki. Matipuno. Baluktot ang tindig na para bang laging handang tumalon, at nang tuluyang makita ang ulo, napatras ang tatlo. Si Irene ay hindi makapaniwala sa nakikita. Si Nico ay nawawalan ng hininga. At si Rafi naman, napamura sa takot. Ulo ng kabayo. Mahaba ang leeg. Basa ang ilong. Mata ay pulang-pula. Isang tikbalang. Matagal na rin. Simula nang hindi ako nakakain. Tamang-tama. Gutom na ako! Sa pagyabag ng tikbalang, tila gumalaw ang paligid. Mukhang napakaswerte ko ngayon. Hindi lang isa. Hindi lang dalawa o hindi tatlo. Matagal na panahon bago ako gugutumin muli. Pasensya na po. Hindi po namin sinasadyang mapunta rito. Wala po kaming ginagawang masama. Hindi namin sinisira ang paligid. Naligaw lang kami at... Teka, kaya siguro hindi kami makaalis. At parang paulit-ulit lang ang paligid. Nililigaw mo kami. Sabi ko sa inyo walang mawawala kung babalik na rin natin yung damit natin kanina Mga hangal, walang mapapadpad dito kung hindi tinatawag. Walang mortal ang dumadayo dito. Agad humarap si Irene. Tila hinarang ang sarili sa pagitan ng nilalang at dalawa nitong kaibigan. Kahit nanginginig ang mga tuhod, matatag siyang tumindig. Tila handang ipaglaban ang kanilang mga buhay, pero kaagad siyang itinabi ni Miko. Kung ano man ang gusto mo, sa akin mo na lang kunin. Ako na lang. Palayain mo sila. Ako rin ang dahilan kung bakit sila naligaw umpisa pa lang. Tunay nga ang sinasabi ng kagubatan tungkol sa inyo. Ikaw, ang batang sanay mawalan. Kaya ayos lang kahit wala nang matira sa'yo. At ikaw, ang pusong handang magsakripisyo kahit walang kasiguraduhan. Ang tinutukoy ng tikbalang, si Nico, at ang ikalawa ay si Rafa. Nagtagpo ang tingin nilang tatlo. Hindi maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng nilalang. Dahil mukhang hindi nyo alam, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Simula nang tumungtong ang inyong mga paa sa gubat na ito, Selyado na ang inyong kapalaran. Kahit anong gawin nyo, hindi kayo makakalis sa lugar na ito. Katulad ng sinabi ni Rapa, wala kaming ginagawang masama. Hindi kami sumira ng paligid. Wala kaming tinatapakang tao. Gusto lang namin makapagsama kahit sa huling pagkakataon bago kami tuluyang maghiwa-hiwalay. Hindi nararapat na kami maparusahan katulad ng sinasabi mo. ay, kawawa naman. Ang namarka na hindi na mabubuwag pa. Pero, makatwira naman ako. Tunay naman ang sinasabi niyo. Wala nga kayong ginawang masama. At hindi rin kayo gumawa ng kasalanan sa kalikasan kahit sa kapwa ninyo o kahit sa sinong nilalang na nabubuhay. Dahil dyan, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. May medalyon dito
na may kakayahan na iligtas kayo. Ngunit, Sa mundong ito, walang kahit anong bagay na pwedeng kunin lamang ng walang kapalit. nagkatinginan ang tatlo. Kapwa napalunok ng sariling laway sa kaba. Dahan-dahang tinuro ng tikbalang ang medalyon. Kumikislap ito na may 3 muka. Sabihin mo sa amin, ano ba talagang kailangan mo? Hindi ka ba nakikinig? O sadyang mahina ang utak mo? Kakasabi ko lang. Gutom na ako! Sandaling tumahimik ang paligid. Hindi sigurado ang tatlo kung ano ang gagawin sa pagkakataong iyon. Pero dahil isa lang naman ang kailangan ko, bibigyan ko kayo ng pagkakataong mamili. Bumigat ang dibdib ng tatlo. Napahawak si Irene sa kamay ng dalawa. Hinigpitan naman ng 2 lalaki ang pagkakahawak bilang tugon. Ito ang maaaring pagpilian. Una, kung kukunin nyo ang medalyon para sa inyong tatlo, may tsansa na makalabas kayo ng buhay. Isang sugal sa langit. Ngumisi ang tikbalang. Kitang-kita ang malalaking ngipin. Merong pag-asa na makalaya kayong lahat at manumbalik sa dating buhay. Ngunit may posibilidad Na habang buhay na kayong nandito, dito na kayo mabubulok. magpakailanman. Pero teka, ang unang kakainin ko ay may gantimpala. Hindi niya kailanman masisilayan kung paanong mamatay ang kanyang mga kaibigan. Habang ang dalawa, mag-aantay lamang sa dilim. Hanggang sa dumating ang araw na sila naman ang kasunod. Walang bahid ng awa ang itsura ng tikbalang. Nang aasar pa, umaalingaw-ngaw ang tawa nito sa paligid na tila nasa loob ng isang kuweba. Paulit-ulit pumapasok sa tenga ng tatlo. Kasabay nito, ang unti-unting pagguho ng kanilang pag-asa. Teka, sabi mo may mga pagpipilian pa. Ano yung iba? Tumigil sa pagtawa ang nilalang. Ngunit mas ngumisi pa ito. Ang isa pang pagpipilian. Siguradong makakalis kayo. Pero, 2 lamang ang makakalabas ng buhay. Ang isa, maiiwan. Magiging alay. Tila tumigil ang mundo ng sandaling yun. Tumahimik ang tatlo. Walang iyakan, walang sigawan, walang umimik. Ngunit sa mata ng isa't isa, malinaw nilang nabasa ang pasya. Handa silang maging kapalit ng isa't isa. Hindi kami pipili. Wika ni Irene, kahit nanginginig pa ang tuhod. Tama siya. Hindi kami papatol sa sugal ng isang demonyo. Ang hindi pagpili ay isa rin sa pagpipilian. Hindi. Maghahanap kami ng ibang paraan. Humalakhak ng napakalakasang tikbalang. Yumanig ang mga puno. Nalagas ng bahagya ang mga dahon. Ibang daan. Mga batang hangal at ligaw. Ako ang daan dito. Pero mukhang determinado kayo. Dahil dyan, siguradong matutuwa akong panoorin kayo. Umatras ang nilalang. Naglaho na parang usok sa pagitan ng mga puno. Bagamat hindi na nila nakikita ang nilalang, ang tinig nito naiwan sa hangin. May oras kayo. At kapag naubos yun, ang kagutuman at pagod ang pipili para sa inyo.
Magbabago din ang puso't isipan nyo. Matapos magsalita ng nilalang, naglaho na ito sa lugar. Hayaan nyo na ko nung sinabi nung tikbalang. Huwag kayo matakot. Isa lang siya, 3 tayo. Hanggat magkakasama, makakausad tayo dito. Wika ni Rafa. Sumang-ayon naman ang dalawa. Unang araw may lakas pa sila. Naglakad sila ng naglakad. Paulit-ulit. Palayo. Pakanan at pakaliwa. Ngunit katulad ng dati, napapansin nila na pabalik-balik lamang sa iisang lugar. Parehong puno. Parehong bato. Pare-parehong gasgas sa katawan ng kahoy. Parang multo na hindi sila iniiwan. Rapa, Miko, subukan kaya natin yung pagbaliktad ng damit? O sige, tumalikod na lang tayo, Rapa, para maging komportable si Erin. Matapos silang baliktarin ang mga kasuotan, naglakbay sila muli. Umaasa na kahit papano, makakatulong ang ginawa upang mahanap muli ang daan palabas. Kaso nga lang, makalipas ang ilang minuto, wala pa ring nagbago. Parang hindi na gumagana yung paraan na to Ganun pa rin. Parehong puno, parehong mga bato yung nakikita natin. Pasensya ka na, Rapa. Sana nakinig kami sa'yo kanina Tama ka. Wala namang mawawala kung maniniwala kami. Dahil kung sakaling hindi naman totoo ang sinabi mo kanina, wala namang mangyayari sa atin Wika ni Miko. Damang-dama ang pagsisisi. Pagkukumbaba ang kanyang boses. Ano ka ba, Miko? Hindi ko naman kayo sinisisi. At alam ko rin naman na mahirap paniwalaan yung sinabi ko kanina. Halika na, bago pa dumilim yung paligid. Wika ni Rapa. Nagpatuloy sila sa paglalakbay. Teka, mukhang kailangan na natin magpalipas ng gabi. Siguro dito na lang muna tayo mag-ayos. Kailangan din nating kumain. Matulog para may lakas pa tayo. Habang kumakain, nagagawa pa nilang magkwentuhan. Tumatawa sa mga kwento ng nakaraan. Humuhugot ng pag-asa mula sa mga alaala nila. Ngunit sa pagsapit ng dilim, tila unti-unting nauubos ang salita. Kasabay ng pagdilim ng langit, may kung anong nagsisimula nang gumagapang sa kanilang dibdib ang hindi may iwasang pangamba. Ikalawang araw, nagbibigayan sila sa huling dalang pagkain. 3 perasong biskwit, 1 bote ng tubig. Ito lamang ang natitira. Pinaghati-hatian nila ang bagay na yun. Tig-iisang kagat, tig-iisang lagok. Walang nagreklamo, walang umimik. Ngunit kahit pantay ay kulang na kulang pa rin. Hindi nito napawi ang gutom. Sa halip, lalo nitong pinaalala kung gaano na sila kalapit sa kawalan. Nang maubos ang huling patak ng tubig, matagal tinignan ni Irene ang boteng walang laman bago niya ito ibinaba na parang may inililibing. Ikatlong araw, nagsimula na ang mga bulong, ngunit hindi ito mula sa tikbalang, kundi mula sa sariling mga isipan, mga boses na parang pamilyar, parang mga alaalang biglang sumisingit, mga tanong na walang kasagutan. Ano ba ang nagawa nila upang maging ganito ang kapalaran? Si Miko ang unang nanghina. Naupo siya sa isang bato. Kuba ang likod. Maigpit ang pagkakahawak sa sikmura na tila pinipigilan nitong bumangon sa paghihirap. Maputla ang kanyang muka. Tuyo na ang mga labi. Ano ka ba, Miko? Anong nangyayari sa'yo? Dati naman sanay kang hindi kumakain ng ilang araw Tapos ngayon, bakit dito ko pa nanghina? Wika ni Miko sa sarili habang pilit pinapatatag ang kalooban. Wala na. Hindi ko na kaya. Hindi. Nahihilo na ako. Kagad lumingon sa paligid ang binata. Nagulantang sa narinig. Dahan-dahang lumapit si Irene sa kanya. Hinawakan ng balikat.
Ramdam ng binata na nanginginig na rin sa gutom ang dalaga. Kakayanin natin to, Miko. Magtiwala ka lang. Lagi naman natin kinakaya, di ba? Basta magkakasama tayong tatlo. Ngunit si Rafa, iba na ang tingin niya sa kagubatan. Hindi na puro takot. May halo na itong galit. At sa ilalim ng galit na yun, may unti-unting pagnanasa na umaahon. Isang lihim na hinahangad niyang wag lumabas. Pilit tinatago. Pero habang tumatagal ay hindi na may kakaila. Ang alok ng tikbalang, ang medalyon, isabay pa ang larawan ng kanyang ina na muling gumaling at makatayo sa higaan. Makahinga ng maluwag at mabuhay. Ipinikit niya ng mariin ang mga mata. Pilit itinataboy ang imahe. Ngunit habang humihina ang kasamahan, lalo namang lumalakas ang bulong sa kanyang isipan. Ika-4 na gabi. Bumulusok ang ulan mula sa langit na tila may galit ito mismo sa mundo. Wala silang masilungan. Walang kuweba. Walang punong may lilim na sapat upang sanggain ang hagupit ng malakas na hangin at malamig na ulan. Ang lupa sa ilalim nila ay naging putik, dumidikit sa balat, pumapasok sa mga sugat at pumapatak sa mga mata. Basang-basa ang kanilang katawan, nanginginig sa lamig, sa gutom, pati na rin sa takot na hindi nila kayang aminin sa isa't isa. Nakatago lamang sila sa piling ng isa't isa. 3 kaluluwa sa gitna ng kawalan. Nabasag ang katahimikan na magsalita si Miko. Kung kinuha na lang sana natin yung medalyon. Parang tinamaan ng kidlat si Irene nang marinig ito. Ano? Anong sinabi mo? Hindi ko sinasabing pinipili natin ang kamatayan. Alam niyo naman na hindi ako ganong klaseng tao. Pero may ilang porsyento na makaalis tayo dito. Kunin na natin. May pag-asa pa tayo. Ang ibig mong sabihin, handa kang isugal ang buhay ni Irene para sa tsansa. Tandaan mo, ang kabilang dako ng alok na yon, 3 tayong mamamatay. Hindi naman sa ganun pero parang ganun na rin yung nangyayari ngayon eh. Parang may punto si Miko. Isa pa, nakakalimutan mo na ba? Ikaw pa nga nagsabi na maghahanap tayo ng ibang paraan tapos ngayon, ikaw yung unang susuko. Tignan mo ang katotohanan, Rafa. Tignan mo ang sitwasyon natin ngayon. Unti-unti na tayong namamatay. Kapag pinili natin ang sitwasyon na yun, maaaring may pag-asa pa tayo. Bumagsak ang katahimikan sa pagitan nila. Mas mabigat pa kaysa sa ulan. Hinayaan na lamang na Irene. Umagos ang kanyang luha kasabay ng tubig ulan. At sa unang pagkakataon, tila hindi sila magkakaibigan na nagkakilala noon. Sumapit na ang 2 araw. Bumalik ang pamilyar na tawa. Napakatahimik nyo. Napakalinaw na ng loob nyo. Unti-unting naghiwalay ang mga anino ng puno. Sa pagitan ng mga ugat at basang dahon, muling nagpakita ang tikbalang. Nakalutang ang katawan. Bagyang nakagilid ang ulo. Nakangiti na parang nanalo sa kanyang palaro. Handa na ba kayong pumili? Wala mang sumasagot sa kanila, pero makikita sa mata ng 3. May lamat na, pagod, may mga lihim na hindi na kayang itago pa. Kung sinanay ang kapalit, tatanggapin ko. Biglang nabasag ang katahimikan na magsalita si Rafa. Rafa, anong ibig mong sabihin? Basta ipangako nyo sa akin na maaalagaan nyo si nanay. Kahit ako maiwan, kahit ako mamatay, tatanggapin ko. Teka, sandali lang, Rafa. Biglang sumabog ang damdamin ng binata. Pagod na ako, Irene. Pagod na ako na palaging lumaban. Pagod na ako magpatuloy pa. Sanay ako nagsasakripisyo, Irene.
Ano ba naman kung sa uling pagkakataon, magsakripisyo uli ako? Si Miko naman sa gilid, hindi rin mapigilan ang pag-agos ng luha. Hindi. Hindi ako papayag. Ayoko maging sanhi ng kamatayan mo. Sanay na ako mawalan, pero hindi ako papayag na isa sa inyo mawala. Hindi ko kaya. Hindi pwede. Kaya sabay-sabay natin tong haharapin. Lahat tayo aalis ng buhay. O hindi kaya sabay tayong mananatili at mamatay. Ang mahalaga magkakasama pa rin tayo. Naririnig mo ba ang sarili mo? Naihibang ka na ba? Napagbuhatan ng kamay ni Rapa si Miko. Bumagsak si Miko sa putikan. Lumabas sa ilong nito ang dugo na may halo ng ulan. Nagkandahirap si Irene na pumagitna sa dalawa. Hinihila niya ang magkabilang braso. Umiiyak. Nagmamakaawa na tumigil na ang mga ito. Tumigil na kayo. Ito ang gusto niya. Ito ang ilang araw niyang inaantay. Sa likod ng kaguluhan tumatawa ang tikbalang. Sa puntong iyon, hindi na ang tikbalang ang sumisira sa kanila, kung hindi ang sariling isipan. Hindi pa rin tumitigil ang dalawa sa pag-aaway. Paminsan-minsan natatamaan na rin si Irene, pero hindi niya iniinda ang sakit. Ang nais lamang ng dalaga ay tumigil na ang mga ito upang makapagpasya na sila. Nagsisigawan, nag-aaway, nagtatalo na sila. Kung ayaw nyo salok ng tikbalang, pues, dun tayo sa isang pagpipilian. Kung may mamamatay sa atin, ako yun. Hindi ko kakayaning mabuhay na alam kong isa sa inyo ang nawala dahil naligaw ko kayo. Ako din ang nag-aya sa lugar na ito. Kaya kung may dapat mawala, ako yun. Hindi ka namin iiwan. Sobrang gulo nyo. Ayaw nyong sugalan ng medalyon. Ayaw nyo rin na isang may mamatay. Ano ba talaga? Ayaw nyo din na sama-sama tayong mamatay. Kung may kailangan sumalo ng responsibilidad, ako yun. Marami pang mangyayari sa buhay nyo. May negosyo kang papaunlarin, Miko. Mga taong nakasalalay sa'yo para mabigyan sila ng trabaho, ng serbisyo at mga produktong binibenta mo. Marami kang matutulungan. At ikaw naman, Irene, pinaghirapan mo ang lahat. Hindi pwedeng maawi sa wala lahat ng yun. Ako naman, sa probinsya lang ako walang trabaho. At ang alam ko si nanay. Alam ko na, hindi niya na rin kaya. Kaya ang hiling ko lang sana sa inyo, alagaan niyo siya hanggang sa uling sandali. Malapit naman eh. Lalong kumirot ang puso nila Miko at Irene sa sinabi ng kaibigan. Wala man sa kanila ang gustong mamuhay ng may iiwanan. Ngunit alam nila, takot din silang mamatay. Matapos magsalita, nagpatuloy pa rin ang pag-aaway ng dalawang binata hanggang sa kinuha ni Irene ang medalyon. Kung ang pagkakaibigan nating tatlo ang kapalit ng ating kaligtasan, mas pipiliin ko pang isugal na lang tayong tatlo. Walang may iwan. Sama-sama tayo sa susunod na mangyayari. Wika ni Irene. Hawak niya na ang medalyon. Muling tumawa ang tikbalang. Humalakhak ng napakatagal. Umalog ang buong kagubatan. Isang liwanag ang sumilaw sa mata ng tatlong magkakaibigan. Napapikit na lamang ang mga ito. Sa isang iglap, dumilim ang kapaligiran. Lumipas ang ilang araw, nagising si Irene sa gilid ng kalsada na para bang hinila siya pabalik. Mula sa isang napakalalim at napakahabang bangungot. Ang unang tumama sa kanyang balat. Ang malamig na ulan na walang tigil na tumatama sa kanyang muka. Tila hinuhugasan nito ang dugo. Alikabok at kasalanang may nakakapit sa kanyang balat. Tila lumubog ang kanyang puso dahil sa pag-aakalang hindi sila nakaalis sa gubat. Ngunit nang makita niya ang ilaw ng ambulansya, papalit-palit na pula at asul, tila nabuhayan siya ng loob. May mga taong sumisigaw, may tumatawag ng pangalan, may umiiyak. Pero parang malayo, malabo, parang panaginip lang ang lahat. Napaungol siya ng bagya at dahan-dahang hinawakan ng sarili.
ang kanyang dibdib, sikmura, mga braso at binti. Basa man, pero mainit. Gumagalaw. Buhay siya. Isang malalim na paghinga. Bagamat masakit, nagpapasalamat pa rin siya na buhay. Dahan-dahan siyang lumingon sa kaliwa. Tila nag-aalangan, natatakot sa maaaring makita. Naroon si Miko, nakandusay sa basang semento. Ang muka ay puno ng sugat at dugo, pero may takip ang ulo niya. May paunang lunas. Nanginginig ang dibdib at hirap ding huminga. May mga manggagamot sa tabi nito. Abalang inaayos ang kalagayan ng binata. Sugatan. Masakit ang katawan pero buhay pa. Ibig sabihin ba, nakaligtas kami? Wika ng dalaga sa sarili. Ngumiti siya. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanan. Rafa? Rafa? Muli niyang tinawag ang kaibigan. Lumingon sa lahat ng direksyon. Hinahanap ang binata. Pero wala. Walang katawan. Walang bakas ng pagkakaandusay. Walang dugo o sapatos o gamit nito. Kagad siyang lumapit sa kinaroroonan ni Miko. Miko? Si Rafa? Nasaan siya? Hindi mo ba nakita? Wala eh. Wala siya doon eh. Nagtanong sila sa mga manggagamot. Ngunit lahat sila ay pare-pareho ang sagot. Wala namang ibang taong natagpuan dito eh. Dalawa lang kayo. Naglibot ang dalawa kahit sugatan. Kahit pinipigilan sila. Nagpupumiglas sa mga ito. Pilit hinahanap ang nawawalang kaibigan. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan ng bumigay ang kanilang mga katawan dahil sa pagod at mga galos sa natamo. Lumipas ang ilang araw, muli silang bumalik sa lugar na yon. Naghanap, nagtanong ngunit ganun pa rin. Ang nakita lamang nila sa lugar ay ang bag ni Rapa, nakasabit sa sanga ng puno. Hindi kalayuan sa lugar kung saan sila natagpuan ng ambulansya. Hindi man lang nadumian ang gamit nito. Walang marka ng banggaan, ng basa ng ulan, o punit mula sa kanilang pinagdaanan sa gubat. Walang bangkay, walang dugo, wala si Rafa. Napaluhod na lamang si Irene nang makita ito. Hindi pwede. Paano nangyari? Nanalo tayo sa tsansa, di ba? 3 dapat tayong nandito, Miko. Nagsinungaling ba sa atin yung tikbalang? Bumalik sa alaala niya ang huling sinabi ng binata bago niya kinuha ang medalyon. Hindi to tama, Miko. Parang mas masahol pa tayo sa nilalang kaysa sa demonyo. Sandali. 2? Irene, hindi kaya nauna nang makapili si Rapa bago mo pa nakuha yung medalyon? Biglang natigilan ang pag-iyak ni Miko nang mapagtanto niya ang posibilidad. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, hindi kaya naunang makipagkasundo si Rapa at pinili niyang isakripisyo ang sarili niya. Baka, hindi kailangang kunin ang medalyon para makapili. Naging sapat na ang sinabi ni Rapa para yon ang tanggapin na desisyon ng tikbalang. Ibig mong sabihin na... Hindi na ituloy ni Irene ang sasabihin. Tuluyan itong humagulgol, pati na rin si Miko. Walang humpay ang pagpatak ng luha. Dahil ngayon, alam na nila ang katotohanan. Ang kanilang kaligtasan ay hindi libre. Kabayaran ng kanilang kaibigan na si Rapa. 2 nga silang nakaligtas, ngunit walang nanalo. Si Miko habang buhay bitbit ang bangungot ng kabayong may apoy ang mata. Paulit-ulit na sumusunod sa bawat yapak, bawat pangarap at bawat gabi. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit. Ang alaala ba ng kagubatan o ang liwanag ng mata ng nilalang na walang katarungan. Si Irene naman, habang buhay dala-dala ang agimat, alaala na kapalit nito ang buhay ng isa sa mga mahal niya sa buhay. Gayunpaman, ito ang nagmistulang huling yakap ng kaibigan.
at sa gabi, kapag tahimik ang kalsada, kapag may isang naglalakad sa dilim, may naririnig silang boses. Tila ba palaging nangungutya at nagpapaalala. Salamat. Salamat sa alay. Nalinlang sila ng tikbalang. Nalinlang sila ni Rapa. Nauna si Rapa sa pakikipagkasundo. Ang pinili niya, mailigtas silang dalawa, kapalit ng kanyang buhay. Sa gitna ng sakit at pagkawala, napagtanto nila Irene ang Miko ang isang bagay, ang pagkakaibigan, ang tunay na pagmamahal sa isa't isa. Hindi nasusukat sa tagal ng buhay, kundi sa isang sakripisyo na handa mong ibigay. Lumipas sa mga taon, tinupad naman ni Irene at Miko ang huling hiling ni Rapa. Inalagaan nila ang ina hanggang sa huling hantungan. Minsan sa ilalim ng dagat o sa ilalim ng punong nagbibigay lilim, si Irene ay nakaupo at hawak ang medalyon. Si Miko naman nakatingin sa malayo, parang hinahanap ang apoy sa mata ng kabayo sa bawat alon. Alam mo siguro, masaya na siya. Masaya na ngayon kung nasaan man si Rafa. Tama ka. Hindi man natin siya kasama, pero magkasama na sila ng nanay niya. Sa ilalim ng malalim na liwanag, sa hangin na dahan-dahang umiihip sa kanilang mga muka, magkahalo ang lungkot, pasasalamat at alaala. Salamat. Maraming salamat sa tapang at sakripisyo mo, kaibigan. Hanggang sa muli. Kayo ba mga kabayan? Handa ba kayong isakripisyo ang inyong buhay upang mailigtas ang iyong kaibigan? Ito ang kwento, ang medalyon ng tatlong buhay. Kumusta mga kabayan? Magbabasa tayo ng patotoo patungkol sa marakuyo bracelets natin. Ayan na yung mga bagong version natin, yung white sa lava, pero nandito pa rin yung OG version na glossy black and brown mga kabayan. Dako tayo sa ating first patotoo. Baka 5 lang yung basahin ko kabayan, sobrang dami na kasi nito. Sabi ng kabayan natin, dumating na po yung marakuyo bracelet ko po. Grabe po yung kabog ng dibdib ko habang ino-open ko, tas nang nahawakan ko na sobrang saya ko po. Tapos suot ko po siya nang matulog ako. Ang sarap ng tulog ko. Umaga ako nagising. Totoo po ang lahat ng sinabi nyo. Pakita natin yung comment. Andyan yan kabayan. Sabi ni kabayang Miss Carter. Basa pa tayo ng isa kabayan. Okay, etong next comment natin kabayan ay mula kay Yvonne Octoso. Ang sabi niya, grabe ang product na marahuyo. Unang suot ko pa lang, 2 araw pa lang, ramdam ko na kaagad yung energy. Parang nililinis niya yung dark thoughts ko, naging positive ako, kalmado at mas malinaw na ang pag-iisip. Dati, di ako naniniwala pero ngayong nasuot ko na, totoo pala, nagbibigay talaga ng proteksyon. Salamat seller, fast transaction pa. Next comment, basa pa tayo mga kabayan, sabi ni Big Boss. Thank you sir, bilis dumating, ang ganda ng marahuyo white. Quality napakaganda at napakagaling ng gamit na ito. Complete and no damage. Thank you Sir JD, God bless always. Salamat din Big Boss. God bless also. Ilan lang yan sa mga patotoo patungkol sa Marahuyo bracelet mga kabayan. Pwede nyong i-check, i-visit nyo yung Lika Merchandise. Makikita nyo yung sobrang daming reviews. Kalimitan kasi sa mga reviews na nababasa ko mga kabayan, una nawawala yung pangangati nila kapag suot ang Marahuyo bracelet. Sa gabi nakakatulog sila ng payapa, nawawala na yung mga panggagambala. Yung pananakit ng tiyan, yung pananakit ng ulo, magmula nang nasuot nila yung Marahuyo bracelet, nawala lahat yun mga kabayan ko. Ang Marahuyo bracelet kasi itong suot-suot ko ay depensa espiritual. Kontrakulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog, o kahit anong masamang uri ng sumpa. Nandito rin yung tinatawag nating rebuelta mga kabayan ko. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik dun sa taong nagbigay. Kung interesado ka, pili ka ng version na gusto mo mga kabayan, pare-pareho yan ng bisa. Visit nyo lang ang shop ng Lika Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers.